Bulletin Headline. Ito ang mga sentrong balita. Zaldico arestado sa Czech Republic kaugnay ng mga kinakap niyang kaso sa Pilipinas. Toneladang hot milk na sabat sa operasyon. Mahigit 2 toneladang ilegal at hindi inspeksyong karne ang nasamsam sa Pasay City at Bulacan. Sabog ng LPG sa Dasmariñas, Cavite, may nasawi at sugatan. 2 ang patay at ilang iba pang sugatan matapos ang insidente sa LPG refilling station. Ceasefire sa gitnang silangan nakakaapekto sa presyo ng langis. May epekto sa supply at presyo ng gasolina ang tension sa pagitan ng Iran at United States. Tinutulungan ng pamahalaan ang mga sektor na apektado ng pagtaas ng presyo ng bilhin at langis at dulot ng sigalot sa gitnang sinilangan. At ibang regalo ni Marian Rivera at Dingdong Dantes sa anak nag-viral. President Donald Trump dahil sa mataas na presyo ng Live mula sa BCNMC TVM Maliwanag Group Center, Bulacan. Ito ang Sentro Balita na Tayo. Magandang gabi, kabarkada at Pilipinas. Simulan na natin ang mga maiinit na balita. Aresto na ang dating kongresista na si Zaldico sa Czech Republic matapos maging wanted kaugnay ng mga kasong kinakarap niya sa Pilipinas. Nakikisentro si Daniel Fernando. Mag-aalas 10 kagabi inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli na si Zaldico, ang dating kinatawan ng Ako Bicol Party List na ikinutulong sangkot sa issue ng budget insertions at flood control projects. Wanted siya na sandigan bayan para sa mga kasong graft at malversation of public funds. Sabi ng Pangulo, nakadetain si Ko sa Proud Czech Republic. Sa update na yung umaga ni Pangulong Marcos, sinabi niyang batay sa pinakabagong impormasyon, pinahinto ang sasakyan ni Ko, supporter ng Germany, una sa Czech Republic. Hindi siya pinapasok doon at ibinalik sa Czech authorities. He is considered an unwanted alien dahil wala siyang travel papers. Ang suspected namin na Portuguese passport, hindi niya dala. ID lang ang dala niya. Ang abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain, sinabing wala pa siyang natatanggap na impormasyon kaugnay sa pagkakaaresto ng kanyang kliyente. Ilang buwan nang wala sa Pilipinas si Ko, sa gitna ng pagputok ng kontrobersya sa questionableng flood control projects. Agosto nung nakaraang taon, panahong mambabatas pa si Ko, tumungo siya pa New York sa Amerika para mag-medical leave. Noong Setyembre naman sa mismong araw ng palugit sa kanya ni House Speaker Faustino Boji III na bumalik sa Pilipinas, nag-resign si Ko. November 2025 natpost sa social media si Ko na mga serye ng video kaugnay sa budget insertions na niya ay iniutos ni Pangulong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Itinanggi na yan noon ng Malacanang at ni Romualdez. Noong wanding iyon, sinabi ng Department of the Interior and Local Government na huling namataan si Ko sa Japan. Nag-apply na rin noon ang gobyerno ng Pilipinas para mag-issue International Criminal Police Organization o Interpol ng red notice para kay Ko. Itong January 15, 2026, nasa Stockholm, Sweden si Ko, batay sa notaryo ng petisyon na inihain ang kanyang kampo sa Korte Suprema para pigilan ang pasasampa sa kanya ng kaso ng Ombudsman. Sa parehong buwan, may impormasyon ng DILG na nasa isang gated community si Ko sa Lisbon, Portugal. Sabi naman kanina ni DILG Secretary John Vic Remulla, nakita si Ko sa Italy bago nitong Holy Week. Bago siya mahuli kahapon, nanggaling daw si Ko ng France sakay na isang kotse. Ngayong wala pang opisyal na pahayag ang pamahalaan ng Czech Republic, hindi pa tiyak kung ano ang masusunod na hakbang, kabilang kung pwede bang ma-extradite si Ko. Pagka-coordinate po tayo sa Czech Republic, as Czech government, para lahat po ng mga legal na proseso ay
masunod at ang pag-arrange ng kanyang pagbalik dito sa Pilipinas ay maisagawa na sa pinakamabilis na panahon. Ang DFA ang lead dyan, sila makakasagot na kung ano ang exact process kung paano gagawin. Maybe within a week or within a month. Batay sa listahang nasa website ng Department of Justice, hindi kabilang ang Czech Republic sa mga bansang may kasunduan ng Pilipinas kaugnay sa extradition. Nakatafdang magbigay ng report sa DFA ang Embahada ng Pilipinas sa Prague kaugnay rito. Sakaling maibalik sa Pilipinas, ito turn over sa pulisya si Ko ayon kay Remulla at nadalhin siya sa Camp Crame para iproseso. Dali siya sa Crame for processing. We will determine kung siya ay of sound physical health para mag-stand ng trial. Ipapiano siya, i-mugshot siya. Kasunod ito ihaharap si Ko sa Sandigan Bayan, kung saan dinidinig ang mga kasong graft at malversation of public funds kaugnay sa 289 million pesos na questionable flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro. Sandigan Bayan din ang magdedesisyon kung saan ikukulong si Ko. Ako si Daniel Fernando, Balitang Klean Subok at Maasahan para sa BCNMZ TVM Bulletin News.